Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat. Una po kami ay magpapasalamat ng kailangan si Paolo Santiago at sa Pao sa pag-ayos ng ating sound system, sa pag-ayos ng ating maraming salamat po. At alam na po, sabi po ni Congressman Román Paolo, batiin ko daw po kayo at siguraduhin ko daw po na sabihin na kapag po sa mga ibang batas na nagawa sa Kongreso, yung dalawang batas na nalipasan po. Lalo na po yung ating corruption allowance para sa ating mga issues. Ito po ay isang batas na at kada taon po meron na po ng 10,000 pesos na matatanggap ang ating mga guro. Ito po ay tax. Hindi naman mawala sa ating tax at ating mga guro. At ang sa ito po ay ang kanilang issue provision. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa ating mga guro, na ang national nila ay talagang pagtuturo. Sila po ay pwede naman magpakas sa kanilang at ang kanilang sweldo kahit hindi naman sila maging principal at sa kanilang pwesto. Pero bilang teacher, tataas ang kanilang tataas na ito ang kanilang sweldo. Ito po yung dalawang bagong tataas na ng basa. Ito po ang nakapulot nito na pagod nito ng ating Congressman ang kanyang suporta sa bawat SPDA na mag-uutingin po ngayong hapon. At gusto ko lang din po sabihin na napakaswerte po natin. Dahil sa ating buong bansa, isa po ang lungsod ng Pasig sa pinaka-spoil ang mga teachers, ang mga guro, at ang lahat po ng organization. Bakit po? Grabe po ang suporta ng ating Mayor Vico Soto, ng ating Vice Mayor Dudut Jaworski, kasama po ang ating mga konsehal, Konsehal Paolo Santiago, Konsehal Kiko Rizpa, Konsehal Eric Gonzalez, Konsehal Simon Romulo Tantojo, at kanina kasama din po natin, Konsehal Volta de Los Santos. At sa ating pong mga representatives ng ating pong DepEd family at ng ating pong mga eskwelahan, magandang hapon po. At babagitin ko na rin po, special acknowledgement po dahil kasama rin po natin ngayon hapon ang aking pong father-in-law at ang aking mother-in-law. Pinaka-paborito ko po sila. Si Senator Alberto Romulo at of course si Mami Lovie. So muli, mula po sa ating Congressman Román Romulo, congratulations po sa ating mga SPDA na mag-OTT. At sana po, patuloy din po ang ating pag-alaga sa ating mga kabataan Pasigueño. Muli, magandang araw po at mabuhay ang lungsod ng Pasig. Thank you, Ma'am Shalan. A heartfelt gratitude to Congressman Román Romulo. Maraming salamat po. Di ba po, teachers? And we are praying na sana tumaas po ng tumaas ang chalk allowance namin. Thank you very much. So once again, Ma'am Shalani Romulo and of course, our former Senator Alberto Romulo and Ma'am Lovely Romulo. Palakpakan po natin sila. Okay, another respected politician to show his message or to show his support to us. None other than Honorable Vice Mayor Robert Vincent Jude Jaworski. So po magandang hapon sa ating lahat. Patingin ko muna ang ating Mayor Vico Soto. Siyempre, may bahay ng ating kinutawan sa lungsod ng Pasig ni Congressman Román Romulo at si Ma'am Shalani Romulo. Ang ating mga konsehal na nandito, mula kay Councilor Pao, ang inayos yung ating echo kanina, masyado mga echo. Puro napakagaling talaga ng ating technician. So Councilor Pao Santiago, Councilor Kiko Rustia, Councilor Eric Gonzalez, Councilor Simon Pantoco, at kanina si Councilor Volta de Los Santos. Sa ating pong mga puro-puro at sa kanilang mga representatives sa kanilang mga schools, magandang hapon. Of course, ang mga magulang, swerte po tayo, meron tayong special guest, ang former Senator and Executive Secretary Alberto Romulo. Sir, good afternoon. And of course, Tita Lovely Romulo, good afternoon po sa inyo. Sa ating mga about to be inducted na SPDA, SSLG, SELG, Faculty Club, sa ating mga student leaders, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat.
Una, salamat po kami naging bahagi ng inyong oath-taking ngayong hapon. Alam namin na talagang itong ginagawa ninyo para sa inyong komunidad, sa inyong eskwelahan, ay una sa lahat, hindi niyo naman responsibilidad ito, pero kayo ay nag-volunteer para tumulong. Dahil gusto nyo mapaganda ang inyong eskwelahan, mapaganda ang pag-aaral ng inyong mga anak, at sa ating mga estudyante, mapaganda rin ang inyong mga classroom, ang inyong mga school. And ito po ang spirit ng volunteerismo na talagang kailangan po buhayin natin dito sa lungsod ng Pasig. Alam niyo nga, kayo ay mga ni-elect, mga leader, leaders sa parents, leaders sa teachers, and of course, yung ating mga estudyante and leader. At malaki po ang hamon. Malaki po ang hamon ng maging isang tunay at effective leader. Pero ano ba ibig sabihin ng isang leader? Diba? Ang una sa lahat siguro, ang leader kailangan tandaan natin. Ang tunay na leader, hindi siya ang pinagsisilbihan kung hindi siya ang naninigihan sa kanyang mga rinirepresenta. So ito po paalala ko lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Diba? Minsan kasi pag may pwesto, may posisyon, may titulo, akala ng iba, sila na yung sikat, sila na yung bida. Baliktad, mali. Pag ikaw ay may titulo, ikaw ay may posisyon, ikaw ay may pwesto, lalo ka dapat magpakumbaba. Lalo ka pa dapat mas simple at ikaw ang unang papasok at ikaw ang huling lalabas ay gusto mo maayos lahat ng mga problema ng inyong mga kasama. Kaya swerte po tayo dito sa lungsod ng Pasig. Bakit? Kasi meron tayong mga leader na gano'n ang ginagawa. No? Bibigay inspirasyon sa atin, ginilinis ang ating pamalaan, at napapaganda ang ating mahal na lungsod ng Pasig. Under the leadership, of course, sa ating Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman Ramon. Tama ho ba? Palakpan nyo naman sila. Sana maging inspirasyon ninyo sila, no? Sa inyong pagiging leader sa inyong mga organisasyon. Bakit? Dahil katulad nila, dapat kayo rin ay magbigay inspirasyon sa mga tao pinagsisilbihan ninyo. Kasi aminin po natin, no? Minsan ang nangyayari, ang isip ng tao, lahat na lang gusto iasa sa ating pamahalaan. Lahat na lang gusto iasa sa ating mga leader. Mararamdaman po ninyo itong challenge na ito. Pero sa atin, bilang mga leader, dapat ang gawin po natin, itulungan natin na ma-inspire yung ating mga kasama na sila mismo maging bahagi ng solusyon imbes na maging mag-complain lamang sa mga problema. Araw-araw po, umiikot kami ni Kong Roman, ni Mayor Vico, at nakikita namin ang problema sa grassroots, so, sa mga barangay. Alam niyo, pag pinausap namin yung mga tao tungkol doon sa mga problema, tinatulong namin kung anong dahilan at kung saan nanggaling yung mga problema, inaamin naman nila ang tao din ang may gawa ng problema ngayon. Kaya tayo mismo, magkaroon tayo ng disiplina. And the best leader is to show them the right way by being good examples. Maging mabuting halimbawa po tayo sa ating mga pinagsisilbihan. No? At siguro, medyo i-segue ko ng konti, no? Kasi dito po sa ating lungsod, talaga naman kakaiba ang tingin ng ibang mga mamamayan sa labas ng Pasig pagdating po sa atin. Bakit? Dahil nga meron po tayo isang leader na tinitingala. Na hanggang sa ibang bansa, binibigyan po ng parangal. Di ba ang ating Mayor Vico Soto? Corruption Champion, Anti-Corruption Champion Award. Hanggang sa White House, binigyan po ng award ang ating Mayor. Talaga nakakaiba. Di ba? Tapos ngayon, for the second year in a row, ang Pasig City, under his leadership, meron naman tayong seal of local good governance, SDLG natin. So congratulations po sa City of Pasig under the leadership of President. Bakit ko po sinasabi ito? Dahil po ang pundasyon ng administrasyon ni Mayor Vico ay anti-corruption, malinis na pamamahala, transparency and accountability sa ating gobyerno. Kasi po pag malinis ang pamahalaan, hindi ninanakaw ang pondo ng bayan, ang makikinabang sa kayamanan ng bayan o kaban ng bayan ay ang mamamayan. At lalo-lalo na po under his administration, ang priority po natin talaga ay ang edukasyon. Bakit? Paano natin nasikita yan? Di ba nakatanggap tayo? Example lang,
nung nakaraan ng mga linggo, nakatanggap ang ating mga estudyante ng 1,500 connectivity allowance. Tama ba? Yung ibang lungsod, wala pong ganyan. Pero dito sa Pasig, meron tayong ganyan. Bakit? Kasi priority natin, education, hindi ninanakaw ang pera, mas maraming biyaya ang bumababa sa ating mga kabataan. And, ito na lang po paghuli. Take advantage po, no? Dahil priority yung education natin. Yung number, yung bilang, yung ating mga scholars, no? Dumami na ng dumami. Simula nung namimili si Mayor dito. Bakit? Kasi full support tayo sa mga estudyante natin. At meron tayong bagong programa ngayon, ito yung tinatawag na Pag-asa Scholarship Program para sa mga gusto mag-college. Dati kasi, ang pamantasan lungsod ng Pasig, ang mga graduate kayo ng senior high school, apply kayo sa pamantasan lungsod, pero pinakukuha po ito by ranking. Ang natatanggap lang po sa PLP, yung nasa 1,400 a year, no, ng mga freshmen. So sabi namin, paano naman yung iba na hindi masyadong maganda yung grades, pero gusto nila mabago yung nagdasaktan ng buhay. Yung mga kabataan na nais mag-aral pero hindi kaya ng mga magulang. Dito papasok yung Pag-asa Scholarship Program. At hindi po ito scholarship para lang makapasok kayo sa PLP. Ito ay isang private college scholarship program kung saan makakapag-aral kayo. Dito, kapitbahay natin, ang Arellano University at saka sa Pasig Catholic College. Libre, 100% sasagutin ng city ang tuition fee nyo mula first year hanggang makapagtapos kayo ng inyong college diploma. May allowance pa kayo sa city. At may magandang balita pa ako. Meron pang isang university ngayon na mag-a-apply, maging accredited university ng Pag-asa Scholarship Program. At ito ay ang bagong bukas na National University dito sa Ortigas Avenue. Meron pong bagong National University. So, ngayon mga kabataan, ito na ang panahon, mga nanay, sabihin niyo mga anak ninyo, ngayon ang panahon para mangarap tayo, maging kayo, pwede maging engineer, kayo maging accountant, maging nurse, kahit na doktor, abogado, pwede. Basta ang importante, ilagay natin sa isip natin na kailangan kong mangarap na mataas at magamit ko yung aking kabataan para mahanap ko ang aking mga talento, para mapaganda ko ang lungsod ng Pasig, mapaganda ko ang bayan ng Pilipinas. Yan po ang gawin natin mga pangarap sa buhay natin. So, sabi mo nga, walang ibang mas magandang panahon para maging Pasigueño kung hindi ngayon na. Magsama-sama tayo, mangarap tayo ng mataas at tulong-tulong po tayo pagandahin ang kinabukasan ng bawat kabataang Pasigueño. Congratulations po ulit sa inyo, mabuhay po kayo lahat. Thank you very much, Vice Mayor Dudut Jaworski. Dodot po. Dodot. I stand corrected. Dodot Jaworski. Okay, so Pasig is indeed lucky to have this kind of leaders. Diba? Agree ba kayo doon? Kaya palakpakan po natin ang ating mga leaders. Ayan. And of course, this program is not complete without hearing a message from our ideal leader. None other than our Honorable Mayor, ladies and gentlemen. Help me in welcoming Honorable Mayor Vico Soto. Upo na po tayo. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po kayo? Gising pa po ba tayo? Hindi ko po sasabihin kung nasan po siya nakaupo. May nakita po ko isa nakakatulog na po kanina. Kaya i-extend ko na lang po yung mensahe ko. Dahil alam ko po pag gantong oras, after lunch, tapos medyo, buti nga, medyo malamig po dito, ano? Pero sa labas, medyo mainit talaga ang panahon. Siguro, pagka merienda natin mamaya, pwede na tayong dumiretso sa siesta. Maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin. Siyempre, mula sa ating mga principals, kasama natin si Ma'am Boras Pampalsena, Sir Serot, of course, ang host po natin, Rizal High School, si Sir Pioge, maraming salamat po. Si Sir Santos, bago din naman natin nakasama, lagi po tumutulong sa atin at sa mga activities ng ating pamahalaan. Nasaan po ang mga
sino ba, ano bang mga school ang kasama natin ngayon? Siyempre ba, huliin na po natin yung host po natin. Nasaan po ang mga taga Kanyogan Elementary School? Ayan, Kanyogan Elementary School. May kulang daw po, gayang Kanyogan Elementary School. Yung PTA po ninyo, opo, hindi yata nila na kuha yung schedule. Sabihin ko kay Kagawad. Okay na po. Ayan, nasan po mga taga Ugong National High School? Ayan. Opo. Ay, huwag na po kayo tumagot. Ang pinakabagong senior high school sa atin. At nasan po mga taga F. Legazpi Elementary School? Ayan po sila. Last but not the least, siyempre, dahil sila ang ating host, mga taga Rizal High School. Kompletong-kompleto po. Mula sa ating mga PTA hanggang sa ating mga SELG, SSLG, mga faculty club po natin. Maraming salamat po. At kaya naman po natin ginagawa ito dahil alam nyo, aminin ko po sa inyo, marami po talagang request para sa oath taking. Ang problema kung isa-isahin natin, mag-aantay pa kayo ng matagal. At hindi na rin po ako makalabas sa opisina sa dami na nag-request sa oath taking. Sa totoo, diba, kung 44 schools po tayo, lahat yan, may PTA, may SSLG or SELG, may faculty club, may mga iba pang students and faculty organizations yung iba, may co-op pa yung iba. Tapos hindi lang naman public schools, meron din 100 plus private schools. Kaya kung talagang iisa-isahin ko po, ay pasensya na po, medyo may hirapan. Kaya minabuti po namin, Kong Roman, Vice Mayor Dodot, na i-cluster na lang po or per cluster na lang po tayo para hindi na kayo mag-antay ng matagal at mas mapalapit na rin po sa inyo. Mas mapalapit. Kami na po yung malapit pumunta sa mga school para mag-oath taking. Kaya sana okay lang po sa inyo yung ganitong klaseng setup po natin para mas mabilis po. So, again, maraming salamat sa mga kasama. Salamat din po siyempre sa representative ni Congressman Roman. Sa totoo, hindi po nagkulang ng representative si Kong Roman ngayon dahil hindi lang po ang kanyang may bahay ang kasama natin, kundi pati ang kanyang magulang, si Mami Love din, nandyan po, si Secretary for Senator Birch ay nandyan din po. Kaya not one, not two, but three representatives of Kong Roman ang kasama po natin ngayon. Pero may nakalimutan lang po si Ma'am Sanani na lagi pong kinukwento ni Kong Roman. Alam niyo po, tuwing mag-July 2, ano po ang July 2? Pasig. Araw ng Pasig, tama po. Tuwing mag-aaraw ng Pasig, hindi naman problema, pero kailangan natin magsulat sa Malacanang taon-taon. Mula dekada na po yan ginagawa ng LGU ng Pasig. Malapit na, request, ang standard po namin, 3 months before or 2.5 months before, magsusulat na po kami sa Malacanang. Dear President, we're requesting for a non-working holiday. Ang naging challenge po natin noong 2022, dahil nagkaroon ng bagong administrasyon. Palabas po si President Duterte, papasok naman po si President BBM. Ang bagong term, nagsisimula po, dapat mga high school student, alam niyo po ito, kailan nagsisimula ang bagong term, local, national? June 30, tanghali ng June 30, yun yung nag-oath. Diba? Bago mag-tanghali, dapat nakapag-oath na po kami. So kung June 30, July 2 yung ibig sabihin, may 1 working day lang po sila para i-issue yung presidential proclamation. Sabi nung outgoing, nung nirequest po namin ito, nung mga Mayo pa lang, sabi ng administrasyon, sabi ng ES ni President Duterte, naku, pasensya na, hindi na namin pwede issue yung para sa July 2 dahil iba na yung Pangulo nun. So nakiusap po tayo sa administrasyon, tinawagan ko pa rin si Secretary Benher, yung DILG Secretary ng incoming, yung mga panahon na yun, baka pwede magawa ng paraan. Kaya alam niyo po ba, ito trivia lang po para sa inyo,
ang kauna-unahang presidential proclamation ni PBBM ay declaring Presidential Proclamation number 1 of PBBM declaring July 2, 2022 as the special non-working holiday in the city of Pasig. Nakakatawa po, ano? Unang-una po sa presidential proclamation ng isang presidente yung atin. Kaso, ayaw na rin po natin na maulit yung ganung klaseng experience na kinakabahan tayo. Kasi pag hindi madeklara yan na special non-working holiday, eh sino po ang sisisihin? Siyempre, yung mayor may kasalanan. Eh, ayaw na natin maulit yung ganung experience. Kaya nag-usap po kami ni Kong, sabi niya, kailangan isabatas na natin yan. Kaya, final po ni Kong Roman sa Kongreso ang House Bill. At ngayon po, napasa na ang Congress, napasa rin sa Senado, napirmahan na ng Pangulo. Dahil sa batas po ni Congressman Roman Romulo, every July 2, mula 2025, automatic na po na special non-working holiday. Kaya thank you kay Kailangan, hindi na tayo mamumroblema. At kami bagong Pangulo ulit sa 2028, 2034, 2040, hindi na mo problema ang mga mayor ng Pasig dahil automatic na po na special non-working holiday ito. Ano? So, nakakatuwa po na talagang dami rin nakapasa na batas ni Kong Roman bukod sa pagiging membro ng or co-chair ng EDCON. At dito naman sa ating lungsod, ang dami pong magandang nangyayari sa totoo. Habang pinakikinggan ko po yung iba na nagsasalita, naisip ko, ano kaya yung ikukwento ko sa mga student leaders natin o sa mga faculty leaders at sa mga parent leaders po natin na nahalal bilang mga tinatawan ng parents, teachers at ng students ng ating mga paaralan. Kasi sa totoo, habang pinakikinggan ko sila magsalita, ang daming pumapasok sa isip ko. Kaya sabi ko, kailangan i-summarize ko. Kasi kung lahat ng naiisip ko, lahat ng gusto kong ikukwento ko, baka hating gabi na po, hindi pa po tayo tapos dito. Kaya alam ko, medyo nagmamadali daw po kayo. Ano? Ay, di po. Sige, habaan ko po yung mensahe ko. Hindi daw sila nagmamali. Sige, mga 2 oras lang po ako magsasalita. Hindi po. I-condense, isa-summarize ko na lang po. 30 na lang yung babanggutin ko. Ikukwento ko sa hindi, biro lang po. Iilan lang po. Dahil sa totoo, dami magandang nangyayari sa ating lungsod. Marami naman po rito, siguro kahit hindi ko naman banggitin ngayon, alam nyo naman po yan. Dahil bilang mga leader, bilang mga aktibong-aktibo sa mga organisasyon, sa PTA, sa CLGS natin, kayo siguro yung masasabi natin na kabilang dun sa mga pinaka-informed sa ating paaralan at sa ating lipunan. Ibig sabihin, pag may announcement, sino po unang nakakaalam? Kayo po. Pag may bago sa ating paaralan, sino po unang nakakaalam? Dapat kayo pa rin po. Ano? At totoo naman, napakalaking na naging tulong ng mga PTA natin sa 44 schools natin. Ay pag may mga programa tayo, mula pandemic hanggang sa malusog na batang Pasigueño, kayo po yung nagiging katuwang ng inyong pamahalaan. Kaya talaga nagpapasalamat din po ako sa inyo. At kinukongratulate ko rin po kayo sa lahat ng mga nagawa nyo na at sa lahat ng maiaambag nyo pa para mapaganda ang ating mga paaralan. Dahil sa dulo, yan naman po siguro ang mission natin lahat. Gusto natin na mapaganda ang mga paaralan. Gusto natin na tumaas pa lalo ang antas ng edukasyon, ng kalidad ng edukasyon sa ating mga paaralan. At nakakatuwa naman po dahil nakikita natin na ito po yung nangyayari. Nung nakaraan, nagkaroon po tayo ng learners camp at reading camp na tumulong din po ang inyong pamahalaan doon. Siyempre, nauna po yung mga teachers natin doon. Nakasama rin yung mga PTA. Humingi tayong tulong sa Scenario Foundation para mabuo yung mga modules dun sa reading camp po natin. At nakakatuwa dahil nakita ko po yung resulta. Alam niyo po, marami tayong ginagawa. Diba? May 1-5, may mga kagamitan, may payo. Marami tayong pang ginagawa. Pero sa totoo, ang pinaka-importante, hindi naman po yung gamit. Ang pinaka-importante yung edukasyon mismo. At pag sinabi natin edukasyon, ano bang pinaka-importante bahagi niyan? Siguro yung reading. Kasi marunong ka magbasa, lahat ng iba pwede mo matutunan. Hindi ka marunong magbasa, hindi ka rin matutunan ng iba ba? Hindi ka, science, math. Ano ka matutunan ng science, math kung hindi yung pundasyon natin ay may mali o hindi matibay yung pundasyon natin. Reading. Wala na pong mas importante pa.
Kaya tinignan po natin, kasama ng local school board, yung reading camps po natin yung summer para doon sa mga frustrated reader, pati mga non-readers po natin. Focus lalo na sa mga elementary po natin. Pero lahat po. At nakakatuwa po dahil sa 5 taon ko po bilang mayor ninyo. Itong nakaraang summer reading camp po natin, doon po tayo nagkaroon ng pinakamagandang resulta. Na tumaas po talaga yung mga levels sa reading and comprehension ng ating mga kabataan. Ang layo po talaga, ang ganda ng mga improvement. Kaya talagang nakakagana rin na lalong tumulong pa sa mga paaralan natin. Mas lalo aming bibigyan ng motibasyon at inspirasyon para pag-ibihan pa ang aming mga trabaho. Kwento ko lang din po sa inyo, siguro alam niyo naman, baka may mga kaklase kayo na nasa Palawan ngayon. Meron kayong mga kaklase na nasa Palawan mula. Di ba meron po tayong Batang Pinoy? Oo po, meron po ba kayong mga anak o na nandun po? Mga atleta po natin. Alam niyo, yung iba nagka-problema yata sa flight, kasi hindi ko alam kung ano yung panahon o pinabalik yung hindi yata pinatake off yung airplane na isa kanina. Anyway, nakakatuwa po dahil yung mga bagay na ganyan. Opo, edukasyon, pinaka-importante, academics, reading, pinaka-importante sa lahat. Pero siyempre gusto natin para sa ating mga kabataan, holistic development. Kaya hitingnan din natin, pinagtutuunan din natin ng pansin ang sports na maipagmamalaki po natin sa lungsod ng Pasig. Kung hindi man pinakamaganda, ay isa sa pinakamagandang sports program sa buong bansa na nakikita naman po sa mga resulta natin sa iba't ibang kompetisyon. Na yung Batang Pinoy, hindi ko po sigurado, pero maaaring tayo ang pinakamalaking delegasyon kasi 618 athletes po ang pinadala po natin sa Batang Pinoy. At antayin natin kung ilang goal na matanggap natin. Pero hindi naman yun ang pinag-importante. Dine-develop natin, iuubog natin ang ating mga kabataan, i-develop natin ang character nila. Hanggang sa kalusugan, itingnan din po natin, kaya naman nabuo yung programa na Malusog na Batang Pasigueño. Na this school year, may mga changes tayo na gagawin sa MVP. Hindi naman po pwede na kung ano yung programa, yun na yun. Isa natin improve ng improve pa. Ang isang isasama po natin sa MVP na nasimulan na po, kumbaga, pinapilot po natin yung physical exam ng mga kabataan. Kasama po rito yung X-ray, iwas TB po tayo para makita may sakit ng bata. Kapag may sakit, mabibigyan po natin ng gamot o ng tamang treatment. Kasama rin po yung eye test or vision test. Dahil nakikita po natin, dumadami yung mga kabataan natin na nangailangan ng salamin. Lumalabo yung mata, nagkakaroon ng myopia. Bakit po kaya? Siguro kasi masyado tayong nasa cellphone. Halos 24 hours na yata. Magpapahinga lang pagtulog. Sandali, pag nasa classroom, kasi bawal. Pero mula paggising, nasa cellphone. Pag kumakain, nasa cellphone. Bago matulog, nakahiga na, nasa cellphone pa rin. Hindi lang naman yung mga bata. Aminin natin, pati tayo naman. Ganun din naman tayo. Ang problema lang, habang lumalaki sila, lumalabo yung mata. Kaya sabi nila, kaya kailangan tingnan din lang po natin yun. At kaya sinasama na natin yun ngayon sa MVP. Iti-testing natin sa mga high school. Baka hindi pa muna. Testing muna natin yung programa sa elementary. Pagka successful siya sa elementary, pwede natin scale up hanggang sa high school level. X-ray at iba pa. May blood test din po yata. Kasama yung Ang dami po. Muli po, yung kwento natin, lahat ng bagong programa, lahat ng expansion mga programa, ang dami talaga natin pwedeng sabihin. Hindi lang sa larangan ng edukasyon, kundi sa lahat ng sector natin. Ang tanong, paano po ba natin nagagawa ito? Bakit every year? Bakit tuwing taon? Parang parami yung ginagawa natin. Hindi lang sa infrastruktura, pero halimbawa sa senior citizen. Kung dati ang may local senior pension, ang qualified po, ay yung walang pensyon. Sinimulan natin ng 2022, bagong programa po ng City. Sa loob ng 3 taon lamang, nakita natin, sapat na yung budget natin para i-expand yung programa, para yung mga 65 na kahit may maliit na pensyon, 4,000 na pensyon sa SS, pababa, pwede na rin natin sila isama sa local senior pension natin. Marami pa pong iba, dahil po kahit anong sektor na banggitin ninyo, masasabi ko natin, walang
bawas sa mga programa natin. Sigurado po, kahit anong sektor na maisip po ninyo, kahit anong opisina, departamento, programa, proyekto ng pamahalaan, puro paganda ng paganda. Para lumalawak ng lumalawak yung mga ginagawa natin, yung sakot ng ginagawa natin, yung mga programa, paganda ng paganda. Paano po natin nagagawa yan? Simple lang po. Hindi madali, pero simple. Sinimulan po natin magpakilala ng mga pagbabago ng 2019. Yung una pong epekto nito, bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng pamahalaan. Yung mga dating napapagawa, halimbawa 20 million, noong 2019, 2020, nasimulan natin gawin yung naging 15 million, minsan 14 million, dahil walang kickback. Dahil tinanggal natin ang tinatawag ng mga government officials na SOP, yung kickback na automatic. Napakalaki po ang natitipid natin doon. Bumaba yung presyo, bumaba yung ginagastos, lumiit yung ginagastos ng ating pamahalaan. Pangalawa po, nagtrabaho tayo para maging mas efficient ang ating pamahalaan. May mga bagay po na hindi nyo mapapanood sa balita, may mga bagay na parang boring pag-usapan. Halimbawa po, digitization ng mga records natin. Malamang may karamihan sa inyo, hindi pa narinig na ginagawa po yun ng pamahalaan. Pero ginagawa natin yan at yung resulta, nagiging mas efficient, tumataas naman po yung income natin. Nagtataas tayo ng income kahit hindi po tayo nagtataas ng buwis. Pamilyar natin, sa ibang LGU, magtataas po sila, tayo, sabi, hindi kailangan. Business tax, nagbaba pa nga tayo. Ngayon, sari-sari store, pag maliit lang, hindi na natin sila-charge. Business tax, wave na po. Basta magtinda sila ng iodized salt, dahil importante po yun para sa mga kabataan. Kasama na po, kasama sila sa programa natin, hindi na sila nagbabayad ng tax. Nagtanggal po, sa tricycle po natin, hinihingan natin sila ng discount. Di ba? Pag masakay tayo sa tricycle, mga senior, mga estudyante, hinihingan natin sila ng discount. Pero sa totoo, may hirapan po ang mga driver natin. Hindi po malaki ang kinikita ng isang tricycle driver. Nagbaboundary pa po yun, hindi sa kanya yung unit. Ano pong ginawa natin? Yung franchise fee nila, winave natin. Parang pag ilang araw din na trabaho yun. Yung license plate, yung plaka. Dati, sinacharge pa sila ng gobyerno ng 500. Ngayon, sabi natin, libre na. Maliit na bagay, pero sa totoo, hindi maliit na bagay. Malaking bagay na rin po yan. Ang punto ko lang po, nagagawa natin yan dahil lumiliit yung mga ginagastos natin, lumalaki yung kinikita ng city, ng income natin, nagiging mas efficient, gumaganda yung collection, kaya lumalawak ngayon yung mga programa, yung mga proyekto, lahat ang ginagawa po, paganda ng paganda ang serbisyo natin. Nagagawa po namin yan dahil po tinutulungan nyo kami, sinusuportahan nyo ang inyong pamahalaan. Hindi personal na suporta ang sinasabi ko, hindi suporta sa pamahalaan at sa pagbabagong ginagawa natin. Sa schools, napakaingat po natin. Sa totoo lang, di ba sinimulan po natin na wala na kayong nakikita ng mga pangalan ng mga politiko sa mga paaralan natin. Kahit pag nagbibigay po ng kagamitan, kahit anong project, minsan sa totoo lang, yung iba hindi naman alam na galing sa LGU na kasi hindi na tayo naglalagay na, basta may tatak na pasig. Siyempre, dapat bit natin yung pangalan, ang lungsod natin, at proud tayo bilang mga Pasigueño. Bakit po tayo ganun? Bakit ganun yung direksyon natin? Dahil gusto natin na masanay ang mga kabataan natin, umamulat sila sa tamang pag-gobyerno, tamang politika. Hindi ko po sinasabi na perfecto tayo, marami din tayong pagkakamali, pagkukulang, pero sana sama-sama po tayo na tama na po yung direksyon natin. Putulin na natin yung mga lumang kalakaran at yung siklo na alam natin na hindi tama. Alam niyo naman po siguro kung ano yung tinutukoy ko. Sanayin na natin, lalo na para sa ating mga kalakasan sa dulo, lahat naman po ng ginagawa natin. Lahat ng programa ng pamahalaan, lahat ng improvement na ginagawa natin, lahat ng pinagsisikapan natin sa paaralan at sa labas ng paaralan, higit sa lahat. Opo, para sa lahat ng Pasigueño, napapakinabangan po yung mga pagbabago, yung mga lumalaking programa, mga gumagandang serbisyo. Opo, napapakinabangan po natin lahat yan. Pero higit sa lahat, yung ginagawa po natin para sa susunod ng henerasyon ng mga Pasigueño, para sa mga kabataan po natin. Kaya sama-sama po tayo para ipaguyod natin ang kinabukasan ng ating lungsod at ng mga batang Pasig. Maraming salamat. Muli po, congratulations sa inyong lahat. Thank you very much, Mayor Vico Soto. And Mayor, please stay po at the center because at this moment we are going to start the induction ceremony.
So, may we request everybody to stand. Okay po. Ano po tayo? Pag sinabi ko pong state your organization, banggitin na lang po kung SPTA, SSLG, o kung anong samahan, at banggitin din po ang paaralan po. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Having been elected as, state your position. Of, state your organization. Do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge, to the best of my ability, the duties of my present position. That I have read and clearly understood, and I will abide by the guidelines governing this state your organization and such issuances by the Department of Education. That I will obey all legal orders promulgated by duly constituted authorities, and I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So thank you and congratulations to all the officers. Thank you very much for Mayor. And now, you may now take your seat. As we conclude this induction ceremony, let us have Ma'am Cristina S. Antinero from UPNHS SPTA for his closing remarks. As we close this momentous occasion, I would like to extend our deepest gratitude to our Honorable Mayor Vico Soto for gracing this event, inspiring us with our presence. Congratulations to our newly elected ESLG, SSLG, SPTA, and faculty officer for the 2024-2025. Leadership is both a privilege and a responsibility, and I trust that you will carry out our duty with integrity and dedication. Let us all work hand in hand to ensure that this school year is one of a progress, unity, and excellence for school divisions of Pasig, with the support of our leaders and stakeholders. We are confident that the brighter days are ahead. Thank you, and may we all continue to strive for success. Mabuhay po tayong lahat at ang lungsod ng Pasig. Very well said, Ma'am Antinero of UPNHS SPTA. And once again, thank you and congratulations to all our officers. Let us look forward to a year filled with collaboration, innovation, and success. Thank you to everyone for being part of this special occasion. Let's work together to make a positive impact on the lives of our students. So before we leave, let us have photo ops po muna. Yes, Mayor. So let's start with, let's have it by school. Okay? So let's start with Ugong Pasig National High School. Tayo na po tayo.